hindi natin matiis ang alinsangan ngayong tag-init, posible rin daw itong indahin ng ating mga alagang hayop. Kaya ang ilang fur parents, kanya-kanyang diskarte para iwas heat stroke ang mga alaga. Tinutukan niya ni Mariz Umali. Sa tindi ng init ngayon, hindi lang sarili ang inaalagaan ni Emma, kundi pati ang 12-year-old niyang fur baby na si Twinkle. Senior na siya, kaya gano'n na lang ang alaga. Ayaw mo naman siyang heat stroke. Love mo yan, hindi. So bibigyan mo siya madaming water, tututukan mo siya ng electric fan, and ang pinakamaganda nun, ilagay mo siya sa aircon room. May gusto namang iwasan si Keith kaya tutok din siya sa kanya raw Shobe o little sister na si Taz. Naka-experience na kasi ako dati na yung aso namin nag-nosebleed. So yun yung hindi ko gusto maulit. Kaya make sure ko na laging naka-aircon. Lalo na yung mga dogs na yung coat nila medyo makapal. Tinatry namin bigyan ng summer cut. Si Shay nga napabili pa ng bag para sa fur baby si Stephen. Para maproteksyonan po yung pet natin. Nabibigyan po siya ng shade nitong bag. Dahil hindi naman direktang masasabi sa atin ng ating mga alaga na sobra na silang naiinitan at nahihirapan, kailangan ay maging very attentive at obserbahan natin sila ng husto. At ilan daw sa mga senyales na dapat nating bantayan ay kung sila ay sobrang hinihingal, tuloy-tuloy ang pagtulo ng laway, mainit ang katawan at hindi mapakali dahil senyales na raw ito ng overheating na pwedeng humantong sa heat stroke. Kaya payo ng isang veterinaryo, bukod sa maraming tubig na ibibigay sa alaga, we can introduce also yung ice treats, no? Kahit mainit, may nginunguya silang malamig. So, yung thermoregulation sila is gumagana pa rin ng maayos. ang mga alagang manok nga sa poultry farm na ito sa tinaguriang Egg Basket of the Philippines sa San Jose, Batangas, 3 beses sa isang araw kung painumin ng supplement at electrolytes para hindi humantong sa pagkamatay. Nangangamba rin ang poultry grower sa mga Aldan, Pangasinan at Libmanan, Camarines Sur sa epekto ng matinding init sa kanilang mga manok. Kaya mas naging regular daw ang pagpapaligo ng mga nagtitinda ng live chicken sa lugar. Sa Talisay City sa Cebu naman, ramdam na sa bumababang supply ng itlog sa isang poultry farm ang epekto ng matinding init. Pero paalala ng National Meat Inspection Service, sakaling mamatay ang manok dahil sa init, hindi na ito pwedeng ibenta o kainin dahil na rin sa banta ng avian influenza na pwedeng makahawa sa mga tao. Sa Pavia, Iloilo naman, kanya-kanyang hanap ng masisilungan ng mga baka at kambing sa gitna ng tirik na araw. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.